Uy, magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Nako, ayos. Okay pa ba tayo dyan mga pare? Kamusta na mga kababayan natin sa saan man lupalop ng ating bansa at sa buong mundo? Ingat-ingat po, lalo na dyan sa Middle East ha, mga kababayan natin nasa Middle East. Kamusta po kayo dyan? At mag-ingat po kayo lagi at isasama po namin kayo sa aming mga dasal. Yun. At kamusta na nga ba ang mga nakatanggap mga pare ng ayuda mula sa gobyerno, yung 5,000 para sa mga tricycle driver natin? Ewan ko kung ano na nangyari dyan, pero ang balita natin nagkagulo. At meron pang mga naninindikato dyan. Tsaka nakakapagtaka daw, patay na, nakalista pa. Anong ibig sabihin nito? Ha? At si Senator Amy, walang hiya, binulyawan yung kapatid niya. Nako po, mainit na usapin ang mga nangyayari sa ating bansa ngayon. Pero bago tayo mag-umpisa mga pare, please subscribe to my channel at huwag kakalimutang mag-share at mag-likes ng ating mga video. Simpleng-simple lang, mag-likes. Meron dyan like button, yung nakaganon, thumbs up. Pindutin mo lang yun. At meron dyan share, isi-share mo lang, pindutin mo lang yung share. Automatic na yan, masishare ka agad. Whether sa Facebook o kung saan sa mga social media platform. At syempre mga pare, simpleng-simple lang mag-subscribe ha. Pipindutin mo lang yung subscribe button at meron dyang bell. Pindutin mo na rin yung bell para updated ka sa mga nangyayari sa ating YouTube channel. At huwag kakalimutan din sa Facebook ha. Simpleng-simple lang din po ang mag-follow. Meron dyang, punta kayo sa Paring RJ. Meron dyan makikita nyo follow button. At ganoon din po dun sa TikTok. Meron din dyan follow button. Pakipindot na lang ha. Pakilang po. Wala namang bayad dyan ha. Okay. Maraming salamat mga pare sa mga sumusuporta natin dyan. Oy, thank you sa mga walang sawang sumusuporta sa Paring RJ TV. Maraming salamat. Dahil sa inyo ay ginaganahan akong mag-video ng mag-video, ha? Pero kung wala kayong suporta, ay naku, wala na. 'Di ba? Kaya maraming salamat sa inyo mga pare at eto na, sige, simulan na natin 'to para magkaalaman na. Parang rap ni ano yan parang yung kanta ni Rocksteady yan Aaminin ko na sa iyo para magkaalaman na. Alright. Mga pare, panoorin natin to. Ito yung video natin ito yung sa mga subsidy. Ito yung 5,000. Tignan natin kung anong nangyari. Aberya sa unang araw ng paayuda sa gitna Nako! ng taas presyo sa petrolyo. Meron daw mga tricycle driver na patay na, Uy! pero nasa listahan pa rin. Opo. Habang ang mga buhay na buhay at pumapasada pa umuwing luhaan. Live mula sa Batasan Hills, Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, bakit Gualvez. ang gulo ng listahan ng mga bibigyan ng ayuda? Yun na May nga, ano pa ba? Julio Cheryl, no? Talagang inulan ng kaliwat ka ng reklamo itong pamimigay ng 5,000 pisong ayuda para sa mga tricycle driver dito sa Quezon City. Paano ba naman nawala kasi sa listahan ang pangalan Nako! ng mga ilang tricycle driver dito sa lungsod? Blockbuster sa Ay, grabe, haba ng oh. pila ang tsinaga ng mga tricycle driver sa Batasan Hills, Quezon Opo, City. tsak ina, ano yun? Nakita nyo yun? Sa mga hindi nakita, ibabalik natin mga pare. Pero bago natin ibalik ha, meron tayong anti-EPAL, di ba? Meron tayong anti-EPAL law. Marami nang sumunod dyan. Marami ng mga bayan na sumunod dyan sa anti-EPAL na yan. At ang nagsabi din yan ang Pangulo natin. Nyo. Si Bongbong Marcos na ayaw niya nga ng EPAL, yung mga picture-picture sa mga, halimbawa, ganito, subsidy. Sa mga nakikita natin, basta sa mga ayuda. Ayaw niya daw yan. Kailangan daw walang picture, yung programa lang daw. Pero mga pare, eto subsidy to Alam ko DSWD to sa DSWD. Pero tignan natin ha, tignan nyo wait lang, abangan ko lang ha. Blockbuster sa haba ng pila ang tsinaga. Hop! Bukin ang ina mo! Ang laki ng mukha ng tarantado doon, ayun Nakita nyo ba yan? Kita nyo yan?
Okay ng ina. Kahit malayo, alam mo mukha ng hayop na yun eh. Sino yan? Si Bongbong Marcos. O di ba? Palakpakan. Kala ko ba, Mr. Bongbong Marcos, ayaw mo ng epal? Di ba? Kaya nga kayo nagsulong ng anti-epal kasi ayaw nyo ng epal. Di ba? O bakit? Tila yata ikaw ang pangunahing epal. Ha? Masyado yata maliwanag yung mukha ko. Bawasan natin. O gusto niya yung ganyan. Hayop, di ba? Pukin ang ina mo. Ngayon ang masasabi ko sa'yo, hayop ka. Tignan nyo, oh. Ang laki ng mukha, oh. Yung mga letters saktuan lang, pero yung mukha niya nandun. Yung kalahati ng... parang ilang ba yan? Basta, putsang ina, ang laki ng mukha niya dyan. Oh, di ba? Isipin nyo to mga pare, yung presidente natin na gustong sumunod tayo sa batas at may sinasabi na batas para sa mga, for example nga ito, yung anti-epal, siyang nagsabi niyan, gusto niya mangyari yan. Pero putang ina, siya ang pangunahing epal. Kaya na lang yung mga Pilipino, tayong mga ayaw nang sumunod din sa batas. Bakit? Punta yung presidente nga hindi sumusunod, kami pa. Napaka-unfair nyo naman. Ang nagiging problema. Punta pag walang kwenta ang leader talaga, wala talaga mangyayari sa bansa eh. Kahit saang alarangan, basta sablay ang leader, putya, walang mangyayari. Ang inang kapal ng mukha, oh. Iyo yan? Pera mo yan? Hayop ka? Mga tricycle driver sa Batasan Hills, Quezon City. Pinili nilang pumila Ayan, no, kaysa puta. mamasada, makatanggap lang ng 5 Puta, perwisyo yan mga pare, no? Isipin mo tong mga to, oh. Dahil sa konting nakakalungkot sa konting pera. Hindi naman, sabihin na natin na hindi, kasi hindi, malaki din yan, 5,000, malaki yan. Ako nga wala eh. Malaki din yan, 5,000 na yan. Pero isipin mo, yung mga ninakaw ng gobyerno, kakarampot lang to, wala pa to, gabuhok lang to. Tingnan nyo yung mga kababayan natin, nagtsatsagang pumila kahit mainit para lang makakuha ng pandagdag nila o panggasolina nila sa panahon na to. O yung iba nga dyan, hindi na pinanggas kasi, syempre, hindi na nga sila bumiyahi eh. Kaya yung iba, yung siguro may panggas tapos yung sobra pangangailangan sa bahay. So napakahirap, nakakaawa yung mga kababayan natin na ganito yung nararanasan dahil sablay yung presidente. Tanginang init niya, no? Hindi kasi pag nakapila yan sa mga terminal nila, din yan, may mga lilim din yan. Pero ito, kawawa to mga pare. Mapapaisip ka na lang talaga, putang ina yung presidente talaga. Kasi kung ikaw isang presidente, tapos alam mo yung nararanasan o yung nasa baba, yung nasa ground, hindi mo yun hahayaan na lang na magganyan-ganyan na subsidy. Okay naman yan kasi malaki rin ang maitutulong niyan sa mga may advantage yan tsaka disadvantage. Malaki matutulong yan dito sa mga kababayan natin na nagta-tricycle. Malaki yan, 5,000. Pero may disadvantage din yan. So umaasa sila sa tulong ng gobyerno para makatawid o yung masabi natin na makarao sa isang araw. Ang problema dito mga pare, etong 5,000 na to, ngayon lang ba yan o may susunod pa yan next month kung magtuloy-tuloy yung problema natin sa Middle East? Yun ang tanong eh. 'Di ba? Tapos sasabihin nila bandang huli, wala nang pera ang gobyerno kaya hanggang diyan na lang. Putang ina yung mga maletang ninakaw ninyo. Ano na yun? Kaya nga kawawa din eh. Nakakaawa eh. Ewan ko kung may susunod pa ba to o hanggang dito na lang ba? 5,000 pisong ayuda mula sa DSWD kasunod ng walang prenong taas presyo sa petrolyo. Ang masaklap, marami sa mga pumila Ayan. wala pala sa listahan, gaya ni Herenito Pamplona. Sa unang post, nandun ako. Sa biglang nawala.
Sa Oh. listahan, kahit sino naman, hindi magsama ang loob. O, sa mga Bakit ang iba, ang bago. Mga bago pa yan, ang iba. Ako year 2000 pa. Ako tuloy ang nawala. Paliwanag ng LGU, nasa 33,000 na tricycle drivers ang kanilang isinumite sa DSWD. Pero 23,000 lamang ang nasama sa clean list. Kahit naman. Kulang o mali kasi ang personal na impormasyon ng mga driver at may nabisto ring dobleng pangalan. Yung iba walang middle name, yung iba wala daw pong birthday. So, lahat po yun ay hindi na yung problema. Problema yun nung nag-encode. Ito ngayon ang nagsakripisyo, yung mga member namin. Oo nga. Pagdating dito sa releasing ng DSWD, marami ang nawala, sir. At ang mga pumalit na andon sa listahan nila, yung mga patay na, Oh, yun. samantalang sa dating listahan ng TRD, halos kumpleto. Yung pang pinagtataka namin. Ang problema dyan, mga pare, yung sa mga patay na kaya, saan kaya mapupunta yun, di ba? Kasi pwedeng i-claim yun eh. Di ba? Pwedeng i-claim yun yung mga patay na nakalista doon, eh kahit na hindi pirmahan yun o hindi basta walang ano yun, madali na lang gawin niya. Wala namang posible sa panahon na to. Di ba? Madali na lang yun, yariin. Kaya ano kayo, magtataka ka rin, ba't may patay dun? Ba't paano nalista yun dun? Yun ang tanong. Bakit nandun yun? Paano nalista yun dun? Ibig sabihin, sinong magsusulat? Sinong maglalagay ng mga patay dun? Diba? Kasi nga hinihingi yan eh. Yung mga information ng mga yan eh. Paano napunta yung patay? Doon pa lang magtataka ka na putang na may gagawin tong kagaguhan ha. Kasi yung patay na eh, nakalista pa dito eh. Karan sa botohan din, putang ina yung mga patay, nakakaboto. Ano to? Pwede pumoto sa kabilang buhay? Hype kayo ah. Patay na binababoy nyo pa eh. Hindi, di ba? Doon pa lang sa malaman mong may nakalistang patay, magtataka ka na bakit? Paano nakalista to dito? Eh may information naman, ay may kinukuha yung information namin. Di ba? Paano yan nakalista dyan? Oh, eh di magtataka ka na kagad. Anak ng putya, oh, may gagawing kababalaghan na naman to. Mamaya may kakwento ako sa inyo ha. Hinarap ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mga Tangina, oh. nagreklamong driver. Huwag kayong mag-alala. Hindi matatapos tong linggo na to na hindi nyo nakukuha yan. Oh, sabi mo yan ha. Giit ng kalihim, tuloy-tuloy pa naman ang pagproseso nila sa listahan kaya may daragdag pa ang mga sinasabing nawala, oras na makumpleto lamang ang kinakailangang detalye. Kinontra rin ni Gatchalian ang alegasyong hindi updated ang hawak nilang listahan. The lists are all from the local government units. Hindi naman ho kami ang gumagawa ng listahan. Now, yung sinasabi nyong patay na, tama ba? Eh matidetect natin yon kasi nga kaya nga physical yung payout. Ako? Hindi yung i-deposit na lang namin sa account. Nako. Aminado ang DSWD, mahigpit sila sa pagbibigay ng ayuda para sa mga apektadong Paldo, tricycle sana driver. all. Paglilinaw ng DSWD, hindi kasama ang mga operator ng tricycle sa bigayan ng ayuda. Maliban na Oh, ang mga yung mga tricycle na nakakuha na. So, ito yung mga masasabi na. Tapos meron pa yan, yung mga Grab, alam ko nakakuha din yung mga nagagrab eh. Tapos 'di ba nakita niyo yung video nagsisigaw doon, Duterte. So ito, nakakuha na sila. Hindi, ang problema naman dito mga pare, paano naman yung mga katulad natin na naggagasolina din? 'Di ba? Na naggagasolina na papasok sa mga company. For example, sa mga pabrika. O paano naman 'yun? Wala rin naman pera yung mga 'yun, 'di ba? Ayan ang nagiging problema pag hindi iniisip ng maigi yung paggagawa ng pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga Pilipino. Okay yan, wala naman tayong problema. At least nakatulong yan sa mga tricycle driver natin. Sa mga Grab, okay. Ang problema, paano yung mga nagmumotor? Excuse me. Paano yung mga nagmumotor na papunta dun sa mga pabrika? 'Di ba? Oh. Yun ang ayun ang malaking tanong diyan. Oh, pinabayaan nyo ba 'yon? Paano naman yung mga 'yon? 'Di ba? Nagtatrabaho din naman yun ng marangal, na maayos. Yan ang nagiging diyan eh. Yan ang nagiging pasakit pag tanga ang presidente. Okay yan, walang problema diyan. At least nabigyan. Pero hanggang kailan? 'Di ba? Wala pa to sa mga ninakaw ng
O, di ba? Ganun ganun ang tanong dyan eh. Paano yung mga empleyado na nagmumotor din naman, na gumagamit din ng sasakyan, na hindi naman din ganun kalaki ang kita, na meron lang sasakyan. O, di ba? O, kawawa din. Mas maganda sana kung nag-isip ng malawak ang gobyerno natin na mas malawakan para mas maraming makinabang sa pagtitipid o sa pagbaba ng gasolina. Hindi ko alam kung paano yan. Hindi ako marunong dyan. Pasensya na. Pero baka pwede nating i-consider yung malawakang hindi man ayuda, at least makakabawas dun sa mismong presyo ng gasolina. Hindi ko alam kung paano yun. Kaya nga kayo nandyan para kayo ang magagawa niyan. Pero wala eh. Naumpisahan na to. So, yan na. Wala na tayong magagawa dyan. Lamang kung sila mismo ay nagmamaneho rin ng tricycle o yung tinatawag na mga driver-operator. Okay? Bagamat ibinigay Ayun o, pukin ang ina yung mukha niya. Nandun o. Ano yan? Epal yan, di ba? Tignan mo, puta, cash relief assistant. Cash relief assistant. Puta, malaki pa yung pagkatao niya, yung kaysa dito sa sa letter eh. Hayop eh. Inang yan. Oh, ano yan? 'Di ba epal yan, mga pare? ayuda dahil sa oil price hike, hindi ito fuel subsidy kaya hindi required ng mga tsuper na gastusin ito sa petrolyo. O yun. Ang isa nga sa mga nakatanggap ng 5,000 piso na si Orencio Tayum, inunang bilhin ng panabla sa sikmura. Makabili na rin kami ng bigas kasi mahal ang bigas ngayon. 5,000. Po siya, sana all. Julius, Cheryl, alam nyo, sa mga ganitong oras, talagang puno ng tricycle itong area ng Batasan Hills, malapit kasi sa mga paaralan. Pero sa ngayon, kakaunti lamang ang mga bumabiyahing mga tsuper ng tricycle dahil nakatanggap nga ng 5,000 pisong ayuda. Karamihan sa mga bumabiyahe na lamang ngayon, pawang yung mga hindi nasama o nawala nga sa listahan. Samantala, hindi pa matiyak ng DSWD kung kailan posibleng mabigyan din o maisama yung mga operator naman ng tricycle para sa ayuda. Kailangan pa rin kasi itong konsulta sa Department of Transportation maging sa lokal na pamahalaan, depende sa pangangailangan. Samantala rin, inuuna lamang daw ngayon ng DSWD yung mga apektadong tsuper, kaya paalala ng ahensya sa mga TODA at rehistradong TODA nga ng mga tricycle driver na kukuha pa lamang ng ayuda, siguraduhin daw makipag-ugnayan sa kanilang TODA kung kailan yung itinakdang oras at araw ng kanilang schedule para hindi magsabay-sabay sa natitirang 2 araw na relief distribution para sa mga apektadong tricycle driver. Julius and Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. So, alanganin pa pala yung iba, mga pare. Alam nyo ba, may kwento lang ako sa inyo. Hindi ko alam kung totoo to, naikwento lang sa akin. Diyan daw sa may silang, nabigyan na daw, may mga nabigyan na din daw dyan ng, alam ko ng, yan, subsidy na yan na 5,000. Pero mga pare, hindi daw 5,000 na nakuha nung ilan. 1,500, pukin ng inan, laki ng kaltas, 3,500. Hindi ko alam kung totoo to Hindi ko alam kung totoo pero diyan daw sa Silang Cavite may mga nakakuha na daw ng fuel subsidy diyan. Pero ang nakuha lang daw nila is 1,500. So nasa na yung 3,500? Nasa na po yung 3,500? Hindi ko alam kung nasa na yon. Hindi ko alam kung totoo to Diyan sa pamunuan ng Silang Cavite, baka pwede pakilinaw to Hindi natin alam kung totoo. Nagtatanong lang po tayo. Sa mga taga Silang dyan, paki. Kasi putang ina, kung totoo to, gago kayo. 'Di ba? Kung totoo pero kung hindi, pakilinaw po para hindi nagkakaroon ng maling informasyon sa mga tao. Kasi nakwento lang naman yan sa akin hindi naman tayo sure kung totoo yan. Pero marami daw nagpo-post Marami daw nagsasabi. Kaya Silang, putang ina ninyo kung totoo to Grabe naman kayo, ang laki ng... Puta, kumupit na lang kayo ng 500, 1,000 puta. Baka ang laki pa ng kinupit nyo, 3,500. Kung totoo Nagtatanong lang tayo Okay, thank you. Next.
Samantala, ito yung banat ni Senator Amy kay Bongbong Marcos. Ito, panoorin natin mga pare. Binatikos ni Senator Amy Marcos ang kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At binatukan mo na dahil eh. sa pagsuspindi ng taas pasahe na nakatakdasa ng ipatupad ngayong araw. Sa isang panayam kahapon, March 18, inihayag ng senadora na nakakalito ang hakbang na ito ng administrasyon. Ayun. Oo nga, nakakalito. Nakita naman natin sa kalsada halos walang tao kasi akala may fair hike. Biglang inatras na naman. Ano ba talaga? Wala ba kayong GC? Oh. Isang araw bago ang pahayag na ito, inaprubahan ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batas na nagbibigay kapangyarihan sa Pangulo na suspindihin o bawasan ang excise tax sa langis na layong maibsan ang epekto ng malakihang dagdag sa presyo ng mga produktong petrolyo na dulot ng digmaan sa Middle East. Noong Martes, March 17, inianunsyo ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang ipatutupad na dagdag pasahe sa mga jeep, bus at iba pang uri ng public transportation. Ngunit sa isang video message yung na kahapon. nilabas ni PBBM kahapon, ipinag-utos nito sa Department of Transportation na suspindihin ang implementasyon Di ba sinasabi ko nga sa inyo na utang inang yan. Kung ayaw mo magkaroon ng domino effect, yung mga nangyayari dito sa Pilipinas dahil dyan sa pagtaas. Kasi sunod-sunod na yan mga pare. Pagtaas ng gasolina, eto na yan, tuloy-tuloy na yan, tapos sunod na yan. Eto na, alam ko meron ako nakitang balita sa Net25 yata, kung di ako nagkakamali. Magdadagdag na daw ng 2 piso na taas sa bawat kilo ng bigas. So, tataas na naman daw. Malaking bagay yung 2 piso na yan, akala nyo ha? Tuloy-tuloy na. Ngayon, yung ibang produkto sa merkado, magtataas na rin yan, susunod na rin yan. Kasi nga, dahil nga, pag tumaas ang presyo ng petrolyo, tataas na rin yan. Kasi alam nyo kung bakit. Dahil nga, sa pagta-transport ng produkto, gumagamit ng sasakyan. So, ang sasakyan, kailangan ng gas o ng gasolina. So, pag mataas ang gasolina, ipapatong nila yon dun sa produkto nila. Kaya ngayon, pagbenta nila o pagdating sa merkado, pagdating sa mga palengke, tataas na naman yan. So, dun nila babawiin yung gastos nila dun sa gasolina. Kaya tataas. Kaya pag tumaas ang gasolina, asahan nyo, tataas din yung mga produkto sa palengke. Hindi lang sa palengke, pati sa mga grocery. Tataas talaga yan. Hindi natin mapipigilan yan. Kaya nga, ang sinasuggest at ang sinasabi natin, habang maaga pa lang, solusyonan mo na yung problema o yung nangyayaring pagtaas ng gasolina o ng petrolyo para yung yung hindi magkaroon ng domino effect, hindi tataas yung bigas, yung mga produkto sa merkado. Hindi na yun aangat. Tapos, plus point pa dyan, hindi ka na magdadagdag o magtataas pasahe para sa mga commuters natin. Kasi nga, yung crudo o yung langis o yung petrolyo, same pa rin. Same pa rin dun sa presyo. Sabihin na natin hindi mababalik dun sa 50 pesos. Sabihin na natin 50 pesos yung huli. Hindi mababalik dun. Sabihin na natin 60. At least, kahit papano, hindi ganun kabigat. Kasi ngayon umaabot na yung diesel ng 117 kung hindi ako nagkakamali. Nakita ko sa Shell kanina. Hindi naman siguro ako namamalik mata. Tapos 93, 95 yung mga yung unleaded tsaka premium. Meron din namang nagbebenta pa ng mga nasa 80, I think, pero ilan-ilan na lang, 80, 86, mga ganon. So ilan-ilan na lang yung mga nagbebenta na mas mababa. Mababa talaga. Siguro dahil mababa yung kuha nila, sa Shell naman talaga tsaka sa Petron mataas kasi hindi ko alam. Basta mataas talaga yung presyo nila dyan. Pero yung sa mga ordinaryong hindi naman ganong kasikat na gasolinahan, medyo medyo mas mababa ng kokonte, 5 piso, ganon. So ayun ang sinasabi natin. Ang problema, 'di ba, sinasabi na ni Senator Amy, binabatikos si Bongbong Marcos dahil nga all in na nakakasana yung pagtaas ng pamasahe.
kinabukasan. Ito nga ngayon, biglang binawi. So, ang sabi ni Senator Amy, wala ba kayong GC? Ba't di kayo nag-uusap? Ano ba yan? Diba? Matangina ninyo, puro kayo kagaguhan, puro katangahan yung pinapairal ninyo. Ba't hindi kayo mag-usap-usap muna bago nyo ipatupad yung mga gusto nyo ipatupad? O, di ba? Ang simple niyan, kung sinisimulan mo na, kasi yun naman talaga sa kahit saan naman ano yung problema, ano yung unang problema, yun ang solusyonan mo. Kasi pag hindi mo sinolusyonan yun, magkakaroon na ng sunod-sunod na problema. Diba? Ganun lang kasimple. Ng Fairhigh. Ganito, ginulo ninyo kami hanggang gabi-kagabi na tapusin na yung excise tax authorization sa presidente. Pagkatapos sasabihin naman ng ating finance secretary na hindi pa kailangan yung excise tax na yan. Oo, diba? GC, please, hilong-hilong. Tanginang yan. Ang gulo ninyo. Minadali nyo yung Senado. Alam ko yung Kamara, parehas yan, kasama yan, dalawa. Minadali nyo, tapos bandang huli, guguluhin nyo na naman. Ano ba talaga? Wala talagang direksyon tong administrasyon na to. Kinagina, parang gago lang. Na kami. Samantala bilang tugon sa desisyon ng palasyo, binigyang diin naman ni Senate President Vicente Tito Sotto III na mas mainam na magbigay ng subsidiya sa transport sector upang matulungan ang mga driver at operator. Wala kang alam, huwag ka nang bumoses, ha? Parang ano to, dahil sa ginawa ng presidente, bumoboses ka para masuportahan mo yung presidente? Wow! Huwag ka nang bumoses, Soto, dahil mayaman kayo noon pa. Ayo pa, huwag ka nang wala kang alam pagdating sa mga mahihirap, okay? Dahil mayaman na kayo. Hindi naman natin sinasabing lahat ng mayayaman walang alam sa mga pagdating sa mahihirap. Hindi yung ganon, ha? Hindi po ganon yun. Ang problema sa'yo, wala ka namang hindi ka naman pumupunta sa ground Andiyan ka lang lagi sa sa Itbulaga Wala kayong, hindi nyo alam yung nararanasan naming mga mahihirap. Kaya manahimik ka, wag ka nang umepal. Masyado kang epal. Halatang tuta ka Na makabawi sa kanilang lugi. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Ayan ang mga natin mga pare at nakita nyo kung paano ang administrasyon tong katanga. Di ba? Alam natin ano nangyayari. Ganyan lang kasi. Yun lang yun lang ang gusto. Ako nga naisip ko bakit yung presidente hindi solusyonan yung punot dulo ng problema. Ang problema natin dito yung anong tawag diyan, yung crudo, yung petrolyo. So dapat solusyonan natin yan, alisin muna yung tax, kung ano pwede nating solusyon para mas mapababa. At least hindi na tayo magbibigay ng subsidy. Hindi na tayo magbibigay ng, okay naman yung sinasabi natin na magbibigay ng pera dun sa mga tricycle. O kung kaya, kaya naman yan, wala namang problema dyan, ibigay nyo. Pero, yung pagtanggal ng tax muna dyan sa produkto ng petrolyo, malaking tulong yan, hindi lang doon sa mga namamasada, kundi sa buong sambayan ng Pilipino. Kasi lahat naman, karamihan naman sa atin, gumagamit ng sasakyan. Mapamotor man yan o kotse, nagamit tayo yan. Plus, mga pare, hindi pa tataas yung presyo ng produkto. For example, yung bigas, tsaka yung mga, basta nasa palengke. Kasi yung mga ginagamitan ng transport, hindi pa tataas yun dahil yung problema natin sa petrolyo same pa rin na solusyonan na. So hindi nila papatungan yung produkto nila para mabawi yung gastos nila sa gasolina. Ganon kasimple yung naiisip natin. Naisip natin yun mga pare Puta, ba't hindi naisip ng Pangulo yun? Simple. Ganon kasimple.
Solusyonan yung pinaka punot dulo ng problema para hindi magkakaroon ng domino effect. Yun lang yun mga pare. Ay nako, hindi naisip ng Pangulo. Ewan ko kung bakit. Kayo na nakakaalam niyan. Baka ang naisip lang yung yung Coca-Cola eh. Anyway, dito na po nagtatapos ang ating programa mga pare. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Kung nagustuhan nyo po itong ating video, please subscribe. At huwag kakalimutang i-share at i-likes tong ating mga videos para mas marami tayong makapanood ng mga totoong balita, hindi yung mga katangahan. Hindi, kasi alam nyo mga pare, ang kaibahan ng mga naming banateros sa mga loyalists tsaka sa mga kakamping, puro lang sila batikos eh. Puro lang sila pang-aaway, puro lang Duterte. Tayo, hindi naman tayo bumabanat sa administrasyon dahil ayaw lang natin kay Bongbong Marcos. Sablay kasi yung ginagawa at meron tayong nakikitang solusyon na mas maganda para sa ating mga Pilipino. Hindi naman, alam nyo, hindi naman, hindi ko alam kung malamang hindi naman napapanood to ni Bongbong Marcos dahil lang pinapanood yan, Ant-Man. Pero at least meron kayong idea na pwede nga yun, no? Nagkakatugma yung gusto natin, yung mga naiisip natin. Putsang, bakit yung presidente hindi naiisip yun? Bakit ito naisip? Ganon kasimple. Diba? Ganon ang ganito ang batateros. Hindi lang tayo batikos ng batikos kung saan-saan. Nagbibigay din tayo ng pwedeng solusyon sa mga bagay-bagay. Kaya maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin. Palakpakan. Ayun. Diba? Maraming salamat ulit mga pare. Huwag kakalimutan mag-share at mag-likes ng ating mga videos. Yung paki-subscribe, paki-follow na rin po yung aking mga social media platform para mas marami kayong mas masaya. Maraming salamat ulit sa inyo mga pare. Ako po si Paring RJ. Ingat po kayong lahat and God bless you all.